Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4296. Ang bagong pinangalanang disipulong iyon ay walang ibang halaga maliban sa kanyang bahagyang lampas sa karaniwang pamamaraan ng espada. Hindi bababa sa iyon ang naisip ng iba. Nag-alala si Shena sa sitwasyon ni Diego, walang dumaan sa kanya. Nanlamig ang mukha niya sa galit habang umungol, manahimik kayong lahat. Kung papayag ako sa kondisyon ninyo, sino ang magliligtas kay kuya? Tigilan mo ang pagbubuga ng kalokohan kung hindi mo kaya. Ayaw pumayag ni Shena sa kondisyon ni Daryl. Gayunpaman, walang ibang paraan. Kung mamamatay si Diego, ang pangarap niyang maging asawa ng Sectmaster ay mamamatay kasama niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagpasya na subukan ito. Natahimik ang mga alagad ng sword na sekta nang maramdaman nila ang guilt nang marinig ang sinabi ni Shena. Dart! Natauhan si Olive at tumingin kay Daryl na may sandamakmak na emosyon sa mga mata. Kaya mo ba talagang iligtas si Diego? Nakangiting sabi ni Daryl, oo naman, bakit ako magsisinungaling? Nanginginig sa tuwa si Olive nang marinig iyon. Mukhang may kakayahan si Dart sa anumang bagay, naisip ni Olive. Noong una, akala niya ay isa lamang itong katamtaman, na sugatan na tao. Hindi siya makapaniwala na mananalo siya laban kay Shena at sa iba pang mga disipulo sa labanan ng mga espada, 2 araw na ang nakakaraan. Higit pa rito, nagawa niyang gamutin ang mga lason ng black clover at dili pollen. Kahanga-hanga iyon. Tiwala si Olive sa kanyang kakayahan, kahit hindi pa niya nasisimulan ang proseso. Matapos obserbahan si Diego, inutusan ni Daryl ang mga alagad ng sword na sekta. Ikaw, at ikaw, kunin mo ako ng sariwang damo. Pinangalanan ni Daryl ang ilang mga halamang gamot. Tumingin siya kay Shena at sinabing, ikaw, maghanda ka ng clay pot, o porcelain pot. Alinman sa isa ay ayos lang. Inutusan niya ba ako? Huminga ng malalim si Shena at mukhang hindi nasisiyahan. Nakaramdam siya ng inis, at tinanong niya si Daryl dahil sa kuryosidad, bakit kailangan mo ng clay o porcelain pot? Upang makagawa ng elixir. Mahinahong tugon ni Daryl. Ano? Para makagawa ng elixir, si Shena at ang mga disipulo ng sword na sekta ay natigilan. Tapos, nagtawanan sila. Gumagawa ng elixir. Siya, joke lang yun diba? Tingin ko niloloko niya lang tayo. Hindi nga siya marunong mag-detox. Hindi hinayaan ni Daryl na makarating sa kanya ang mga tunog ng panunuya. Tumingin siya kay Shena at sinabing, okay lang kung ayaw mong tumulong. Pero nasa kritikal na kondisyon siya ngayon, at habang tumatagal, mas lalong lumalala. Huminga ng malalim si Shena at nilunok ang galit. Inutusan niya ang iba pang mga disipulo ng sword na sekta. Ano pang hinihintay mo? Gawin mo na lang ang sinabi sa'yo. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maghanap ng palayok para sa elixir. Ilang sandali pa, bumalik si Shena na may dalang clay pot habang ang iba naman ay bumalik na may dalang mga sariwang damo. Walang pag-aalinlangan, sinimulan ni Daryl ang apoy at inilagay ang palayok habang sinimulan niyang gumawa ng elixir. Si Daryl ay nagbayad ng napakalawak na konsentrasyon at ginawa ang lahat ng maingat at maayos. Nakasimangot si Shena habang nakatingin kay Daryl at nagtaka, yun lang ang kailangan para makagawa ng elixir para ma-detoxify ang lason. Ang iba sa mga disipulo ng sword na sekta ay nakatingin sa panghahamak, malamig pa ang irap sa kanya ng ilan. Naisip ng taong iyon na ang paggawa ng elixir ay larong pambata. Puwid ba siyang maging mas bongga? Hoy! Hindi na napigilan ni Shena ang pagsabog niya. Naglalabas ka ba ng elixir o nagloliko? Paano ako nagloliko? Kalmadong tugon ni Daryl habang nakatutok ang mga mata sa clay pot, sinisiguradong tama ang temperatura. Ang paggawa ng isang elixir ay nangangailangan ng isang closed-off na kapaligiran at isang propesyonal na palayok. Ito ay hindi katulad ng kung ano ang ginagawa mo ngayon sa lahat. Napangisi si Shena nang maunahan siya ng galit. Kahit na hindi alam ng sword na sekta kung paano gumawa ng elixir, nagkaroon sila ng kaunting kaalaman pagkatapos ng mga taon ng pakikipagtunggali sa elixir na sekta. Gaano kamangmang? Humalaklak si Daryl, ngunit hindi na siya mapakali na magpaliwanag pa. Ito ang aking proseso at ang aking negosyo. Huwag kang mag-alala sa akin. Ikaw, naiinis si Shena habang nakaturo ang kanyang daliri kay Daryl,
may sasabihin sana nang magsimulang mag-vibrate ang kaldero. Nagulat ang lahat sa tunog habang paatros sila ng ilang hakbang. Kabanata 4297. Kalmado si Daryl habang dahan-daang binubuksan ang clay pot. Si Sienna, Olive, at ang iba pang mga disipulo ng sword na sekta ay pinalibutan si Daryl habang ang hangin ay tumahimik. Si Olive ay nanginginig sa pag-asa, naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga paa. Sa ilalim ng palayok na luad ay maglatag ng isang dilaw na kulay na tableta, mapang-akit na kumikinang ang ibabaw nito. Ang hangin ay napuno ng liwanag at herby scent. Ano? Marunong siyang gumawa ng elixir pill. Ang lahat ay nakatitig ng blanko sa tableta sa ilalim ng palayok, natulala sa hindi kapani-paniwalang kakayahan ni Daryl. Matiim na tumitig si Olive habang nakagat niya ang kanyang labi, nakaramdam siya ng gulat at curious sa parehong oras rin na iyon. Nahirapan si Olive na unawain kung gaano kahanga-hanga ang kanyang nakababatang kapatid. Ang kanyang sword na teknik ay kahanga-hanga, at maaari rin siyang gumawa ng gamot. Siya ay talagang isang misteryosong tao. Si Sienna at ang iba pang mga disipulo ng sword na sekta ay nakatayo sa harapan nila. Ilang sandali pa bago sila bumalik sa kanilang katinuan, lahat ay nabigla at nasa sabik. Walang makapaniwala na nakagawa si Daryl ng tableta. Ibig sabihin ay may iligtas nila ang kanilang nakatatandang kapatid. Nakahanda na ang gamot, at maaari mong ipakin sa kanya. Kinuha ni Daryl ang tableta sa palayok at ipinasa kay Sienna. Tumango si Sienna bilang tugon. Walang pag-aalinlangan niyang ibinuka ang bibig ni Diego at pinakain sa kanya ang gamot. Nabalot ng pag-asa si Sienna. Sa isang saglit, naisip niyang mawawala si Diego ng tuluyan. Ang iba sa mga alagad ng sword na sekta ay tumitig kay Daryl na may sandamakmak na emosyon. Natahimik ang hangin habang hinihintay nila ang reaksyon ni Diego sa gamot. 2 minuto na ang lumipas, at ang mukha ni Diego ay kulay abo at ube pa rin habang siya ay ganap na nakahiga habang nakapikit. Makalipas ang 5 minuto, hindi pa rin siya sumasagot. Dumating at umalis ang 10 minuto. At pagkatapos ay 30 minuto. Ano ang nangyayari? Magkadikit ang mga kilay ni Sienna habang nakatingin kay Daryl na may pagdududa sa mga mata. Ang iba sa mga disipulo ng sword na sekta ay umungal bilang tugon habang tinanong nila si Daryl. Hoy, hindi ba ang gamot ay dapat mag-detoxify sa kanya? Bakit hindi siya sumasagot? Gamot ba talaga ang pill na iyon? Sabihin mo sa amin ang totoo. Walang pakialam si Daryl sa mga pasaway nila. Tumingin siya kay Sienna at sinabing, huwag kang padalos-dalos. Ang Dilly Pollen at Black Clover ay nalasan siya ng husto. Medyo magtatagal bago ito gumana. Mangyaring maunawaan na ang detoxification ay isang proseso na nangangailangan ng oras. Ngunit syempre, wala na siya sa kritikal na kondisyon. Madyay gising siya sa loob ng 2 oras. Tumabi si Daryl at tahimik na naghintay. Lamambot ang matigas na ekspresyon ni Sienna nang marinig ang sinabi ni Daryl. Ang iba pang mga alagad ay tumahimik din. Pagkaraan ng halos 10 minuto, dahan-daang bumalik ang dugo sa mukha ni Diego habang mula sa kulay abong lilang tungo sa namumula-pula, nanlambot ang kanyang mga kilay. Ito ay nagtrabaho. Nang matanto nila ang pagbabago, lahat ay nakahinga ng maluwag. Nakaramdam sila ng pasasalamat. Hindi man siya lubusang gising, halatang wala na siya sa kritikal na kondisyon. Si Sienna at ang isang dakot ng mga alagad ni Diego ay napuno ng pananabik habang sila ay sumabog sa malakas na hiyawan. Okay lang si Senior Kuya. Tama, si Senior Brother ay isang mabuting tao na may malaking kapalaran. Siyempre, magiging okay siya. Iyan ay mahusay. Sa wakas, okay na si Diego. Takot na takot ako. Pakiramdam ni Sienna ay parang may naalis na bato sa kanyang dibdib nang bumalik ang ngiti sa kanyang mukha. Nakatitig si Olive kay Daryl nang may pagkasabik sa kanya. Si Dart ay isang hindi paniwalang tao. Naglakad si Daryl papunta kay Sienna na may mapait na ngiti sa labi. Okay na ang senior mo kuya. Naniniwala ako na ikaw ay isang taong tumutupad sa kanyang mga pangako, tama. Tinuro ni Daryl si Olive at sinabing, lahat kayo ay dapat humingi ng tawad kay Olive at tawagan ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Napatingin siya sa mga alagad sa likod ni Sienna na may mapayapang ekspresyon. Ako, nakagat ni Sienna ang kanyang labi habang namumula ang kanyang mukha, na nagpapakita ng sandamakmak na emosyon.
Ang mga disipulo sa likod niya ay nagpapalitan din ng mga tingin ng kahihiyan. Ano ang gagawin natin ngayon? Nangako ako kay Daryl na kung nagawa niyang iligtas si Diego, ipapa-acknowledge ko sa lahat si Olive bilang senior sister. Akala ko nagyayabang lang siya. Hindi ako makapaniwalang ginawa niya talaga. Kabanata 4278. Gayunpaman, si Olive ay kahindik-hindik, at siya rin ang pinakamahinang babaeng disipulo sa loob ng sword na sekta. Ang iba pang mga disipulo ay pawang mga elite, at nakakahiya para sa kanila na kilalanin si Olive bilang kanilang nakatatandang kapatid na babae. Dart. Lumapit si Olive kay Daryl at sinabing may solemn na tono, ayos lang. Itigil ang pagdiin sa kanila. At saka, hindi ako kwalipikado bilang senior sister nila. Noon pa man ay mabait si Olive. Hindi niya kayang makita si Shena at ang iba pa sa ganoong posisyon. Higit pa rito, sanay na si Olive sa pambubuli. Kung igagalang at tinawag siya ng mga tao na isang senior na kapatid, ito ay masyadong malaking pagbabago para sa kanya upang mahawakan. Tahimik na tumango si Shena at ang iba pang mga alagad bilang tugon. Natuwa sila na alam iyon ni Olive. Hindi siya kwalipikado. Kumunot ang noo ni Daryl at sinabi kay Olive, ikaw ay matalino at mabait. Kwalipikado ka bilang senior sister nila. Iwasan mo ito, at hayaan mo akong magpasya sa desisyon. Naging emosyonal si Daryl habang iniisip, masyadong mabait si Olive para sa kanyang kapakanan. Kahit na binubuli siya ni Shena at ng kanyang mga alagad, nadarama pa rin niya ang mga ito sa gayong mga kalagayan. Napalunok si Olive sa sinabi niya nang marinig ang sinabi ni Daryl. Ang kanyang ekspresyon ay kakaibang kaibig-ibig. Ano ngayon? Tumingin si Daryl kay Shena at sa iba at sarkastikong sinabi, ganyan ka ba? Nagbabalik tanaw sa mga pangako mo. Namula ang mukha ni Shena, napahiya siya. Huminga siya ng malalim habang papalapit kay Olive, pinipigilan niya ang kanyang pag-ayaw habang binibigkas niya ang kanyang hininga, senior sister. Ibinaba ni Shena ang kanyang ulo, at halos hindi marinig ang kanyang boses. Si Shena ay nag-aatubili at lubos na tutol sa ideya na tawagin si Olive na kanyang nakatatandang kapatid. Yung little brat, siya ay pangit, at siya ay katamtaman din sa pinakamahusay. Anong kwalifikasyon ang mayroon siya para maging senior sister? Napaisip si Shena. Gayunpaman, walang ibang paraan. Natalo siya sa pastahan kay Dart. Walang paraan na masisira niya ang kanyang mga pangako sa harap ng lahat ng mga disipulo ng sword na sekta. Napailing-iling si Olive at napaham bilang tugon. Hindi mapalagay si Olive. Hindi siya makapaniwala na ginawa ni Shena ang kanyang ipinangako. Napakagatlabi si Shena at tumalikod na para umalis. Hindi na napigilan ni Daryl. Nakangiting tumingin siya kay Shena at sinabing, ano ba kasing sinabi mo kanina? Namiss ko yun. Narinig niya ako. Dumura si Shena bilang tugon. Umiling si Daryl, hindi mabibilang kung siya lang ang nakarinig. Kailangan ko ring marinig ito para sa sarili ko. Ako ang nakapustahan mo, o kinalimutan mo na yon. Nagalit si Shena nang marinig yun. Siguradong sinusubukan ni Dart na galitin siya. Nilamon ng galit si Shena. Gayunpaman, nagpigil siya dahil si Daryl ay alagad ni Cloris. Kung ang mga bagay ay nawala sa kamay, tiyak na tatanungin siya nito. Muling kinagat ni Shena ang kanyang mga labi, halos tumulo ang dugo sa balat niya. Senior sister, sigaw niya habang nakatalikod para harapin si Olive. Oo, tugon ni Olive, nalululas sa pambabala. Pagkatapos, tumingin siya kay Daryl. Walang imek. Si Dart ay isang makulit na brat, ngunit ang pagiging isang senior ay kakaibang kasiya siya. Sige na nga, tumango si Daryl, hindi pa man lubos na nasisiyahan. Mataimtim niyang tiningnan si Shena habang sinasabi, hindi ba may panuntunan ang sword na sekta na nagsasabing kailangan mong lumuhad sa harap ng taong kinikilala mong senior sa unang pagkakataon? Bukod pa sa pagtawag mo sa kanila na senior mo. Anak ka ng P*** ka naman o. Maglaro ng mga hanggal na laro para sa ilang mga hanggal na premyo. Ito ang makukuha mo sa pagiging tanga sa harapan ko. Napaisip si Daryl habang nakatingin kay Diego na wala pa ring malay. Ikaw, tuluyan na itong nawala ni Shena. Itinuro niya ang kanyang daliri at dumura, huwag kang maglakas. Loob na lumampas sa iyong mga limitasyon. Pinandilatan ng iba pang mga alagad si Daryl na may galit sa kanilang mga mata. Kabanata 4279.
Kalmado si Daryl na parang tubig. Nakangiting tumingin siya kay Sienna at sinabing, huwag kang magalit. Hindi naman sa gusto ko to. Yun ang sinabi sa akin ni Diego noong una tayong dumating dito. Tumingin si Daryl sa mga disipulo ng sword na sekta at nagpatuloy sa pagsasabing, nakita na rin ninyo ito, tama. Hindi ko sinasadyang gawing hindi komportable ang sinuman. Ang mga disipulo ay bumaba ang kanilang mga ulo nang hindi nagsasabi ng isang salita. Nagsasabi ng totoo si Daryl. Pinaluhod nga ni Diego si Daryl sa harap niya. Pulang-pula ang mukha ni Sienna sa sobrang kahihiyan. Kahit nawala si Sienna sa eksena nang pinaluhod ni Diego si Daryl sa harap niya, kilala niya si Diego para asahan iyon. Siya ang nakatatandang kapatid, kaya siya ay maaaring maging mayabang at mapagmataas kung minsan. Hindi magsisinungaling si Daryl tungkol dito. Thud. Matapos ang awkward na katahimikan, sa wakas ay lumuhod si Sienna sa harap ni Olive, itinapon ang kanyang ego at pagmamataas. Senior sister, napayuko si Sienna. At Ulong, sana mapatawad mo ako kung na-offend kita sa nakaraan. Puno ng luha ang mga mata ni Sienna. Hindi inaasahan ni Sienna ang araw kung saan kailangan niyang humingi ng tawad kay Olive o, mas malala, lumuhod sa harap niya. Olive ay frozen sa lugar, hindi siya nakaimik. Napagtanto ni Olive na ginawa ito ni Daryl para sa kanyang kapakanan. Ito ay upang hindi na siya muling mabuli sa hinaharap. Kailangan niyang tiyakin na ginampanan din niya ang kanyang bahagi. Kung patuloy siyang magiging duwag at masunurin sa bawat sitwasyon, mapapamura lang siya ni Sienna at ng iba pa. Nagsimulang magpanik si Sienna nang hindi man lang. Nag-react si Olive. Tumingin siya kay Daryl na parang humihingi ng tulong. Ngumiti si Daryl at tumango bilang tugon. Yan ang sinasabi ko. Hindi agad pinatayo ni Daryl si Sienna. Tiningnan niya ang iba pang mga disipulo at sinabi, ginawa ni Sister Sienna ang dapat niyang gawin. Paano ang iba sa inyo? Ano pa ang hinihintay ninyo? Ang kanilang mga mukha ay lumingon at nabaluktot ng marinig iyon, na puno ng sandamakmak na emosyon. Pagkatapos ng maikling katahimikan, lumuhad ang mga alagad at nagsimulang humingi ng tawad. Senior Sister, humihingi kami ng paumanhin sa aming mga pagkakamali sa nakaraan. Patawarin mo kami, Senior Sister. Ang huling bagay na gusto ng mga disipulo ng sword na sekta ay ilagay ang kanilang mga ulo sa harap ni Olive. Gayunpaman, walang ibang mga pagpipilian. Dahil sumunod si Sienna, hindi sila mabubuhay sa sword sect kung hindi nila gagawin ang sinabi sa kanila. Sa pagkakataong iyon, 10 o higit pang mga disipulo ng sword sect ang lumuhod sa harap ni Olive. Nakakabigla ang eksenang iyon, kahit kakaunti lang ang kinasasangkutan nito. Binasag ni Olive ang kanyang katahimikan at bumantong hininga bilang tugon. She smiled proudly at nagtaas ng kamay. Kalmado, lahat. Napatingin si Olive kay Diego na wala pa ring malay. Nilalamig pa si Kuya. Hayaan mo siyang magpahinga. Oo, Senior Sister. Si Sienna at ang iba pang mga disipulo ng sword sect ay sumunod ng hindi na binibigkas ang isa pang salita habang binuhat nila si Diego mula sa lupa at tumakas sa eksena. Dart. Nang makaalis na ang iba ay niyakap ng mahigpit ni Olive si Daryl. Napuno ng pananabik at paghanga ang puso niya kay Daryl. Ikaw ay talagang hindi ka panipaniwala. Ang galing mo sa swordsmanship at medisina, at nagawa mo pang hawakan ang sarili mo kasama si Sienna at ang iba pa. Dati kong iniiwasan ang mga ito sa anumang pagkakataon na magagawa ko sa nakaraan. Para bang wala ako sa sword na sekta. Sa wakas, mararanasan ko na kung ano ang pakiramdam ng respetuhin. Hindi ako makapagpasalamat sa iyo, Dart. Talaga, hindi binitawan ni Olive si Daryl sa pagkakayakap, tuluyang nakalimutan ang kanilang mga kasarian. Ang ulo ni Daryl ay nasa ulap dahil ang matamis na pabango ng Olive ay nag-render sa kanya ng ganap na nagyelo. Gayunpaman, nagawa ni Daryl na maalis agad ito. Awkward siyang tumawa at sinabing, wala lang talaga. Yung mga taong bully lang natakot sa awtoridad. At saka, pwede mo ba akong bitawan? Naunawaan ni Olive sa isang pagkakataon habang namumula ang kanyang mukha, nababalot ng kahihiyan. Kabanata 4,300. Ano bang meron sa akin? Bakit ako nagmadaling kumilos at niyakap si Dart? Ang mukha ni Olive ay naging mas malalim na kulay ng pula habang iniisip iyon. Biglang nag-iba ang hangin sa paligid nila. Nabalik sa katinuan si Olive pagkaraan ng ilang minuto.
Bumantong hininga siya, may naisip lang ako. Aalis na ako. Bukas na tayo ulit magkita. Agad na tumakas si Olive sa lugar na iyon. Hindi napigilan ni Daryl na matawa nang makita ang reaksyon ni Olive. Naisip niya na ang mahiyain na reaksyon ni Olive ay katulad ng kay Jewel. Napakaganda. Tama. Sarap na sarap si Daryl sa simoy ng hangin nang bigla siyang may naisip. Ang tanga niya. Bakit hindi niya naisip na gamitin ang 5 Spirit Peel para alisin ang marka sa mukha ni Olive? Bakit kailangan niyang tumuon sa paggamit ng ointment? Si Daryl ay nakatuon sa paggawa ng isang herbal ointment at hindi naisip na gumawa ng isang tableta. May alam siyang medicinal peel na kayang gamutin ang marka sa mukha ni Olive. Ang nakakagamot na tableta na nasa isip niya ay ang 5 Spirit Peel. Noong unang kinilala ni Daryl si Zoran Carter bilang kanyang ninong maraming taon na ang nakalilipas, gusto ni Zoran na pakasalan ng kanyang anak na si Rachel kay Daryl. Gayunpaman, si Rachel ay umibig sa ibang lalaki, si Ewan White. Naalala ni Daryl ang unang pagkikita nila ni Ewan. Si Ewan ay nagsabi ng maraming kakilakilabot na bagay upang kagalitan si Daryl, at nagmungkahi pa siya ng isang elixir competition laban kay Daryl. Noong panahong iyon, ang peel na ginawa ni Ewan ay ang 5 Spirit Peel. Gaya ng iminumungkahi ng pangalan nito, ang 5 Spirit Peel ay maaaring mapahusay ang mamimili sa 5 paraan: pagpapalakas ng mga buto ng isang tao, pagtaas ng panloob na enerhiya ng isang tao, paglilinis ng isipan at espiritu ng isang tao, pagpapabata at pagpapaganda ng balat ng isang tao, at pagbabakuna ng isa laban sa lahat ng mga virus. Ang 5 Spirit Peel ay isang medium strength na gamot lamang sa Infinite Elixir Manual, kaya bihira itong gawin ni Daryl. Hindi man lang sumagi sa isip niya nang una niyang makilala si Olive. Naalala lang ito ni Daryl dahil kailangan niyang gumawa ng detoxifying peel para kay Diego. Tuwang-tuwa si Daryl. Mabilis siyang kumuha ng herbal na gamot at nagsimulang gumawa ng 5 Spirit Peel. Pinlano na ito ni Daryl ang 5 Spirit Peel ay dapat inumin, at gagawa siya ng isa pang ointment para sa panlabas na paggamit. Sa tulong ng dalawang magkaibang gamot, maaalis niya ang peklat ni Olive. Makalipas ang kalahating oras, natapos na ni Daryl ang paggawa ng 5 Spirit Peel, at dumilim na rin ang langit. Hintayin natin si Olive na dumating bukas at ibigay ito sa kanya, isip ni Daryl bago niya itago ang 5 Spirit Peel. Magka-cruise ang mga hita ni Daryl sa lupa at nagsimulang tipunin ang kapangyarihan ng Red Lotus Fayette, nagsasanay hanggang heteng gabi, at nakatulog pagkatapos. Mahimbing siyang nakatulog ng gabing iyon, marahil ay dahil matutulungan niya si Olive na malutas ang kanyang problema. Dark. Kinaumagahan, tulog pa si Daryl nang gisingin siya ni Olive. Nagmulat ng mata si Daryl at sinalubong siya ni Olive na nakasuot ng emerald green gown. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mataas na ponytail. Siya ay mukhang bata at kaakit-akit, ngunit ang peklat sa kanyang mukha ay nagparamdam sa kanyang sarili. Siya ay maganda. Lubos na nabighani si Daryl sa kanyang kagandahan. Ang kagandahan ni Olive ay maihahambing kay Chang-er kung nawala ang peklat. Dark. Natarante si Olive habang nakatitig sa kanya si Daryl. Ibinaba niya ang ulo niya at bumulong, bakit ka nakatitig sa akin? Hindi napigilan ni Daryl na matawa sa pagkataranta ni Olive. Kinuha niya ang 5 Spirit Peel at ipinasa sa kanya. Panipi, Olive, inumin mo itong gamot at lagyan mo ng ointment. 5 Spirit Peel. Tinanggap ni Olive ang tableta. Natigilan siya. Pagkatapos, tinanong niya, bakit ang 5 Spirit Peel? At ang ointment, ano ang ginagawa nito? Bahagyang tumawa si Daryl at misteryosong sinabi, gawin mo lang. Ang sinabi ko. Ikaw ay kawili-wiling sorpresa. Si Olive ay lubos na nagtiwala kay Daryl at masigasig na hamihi bilang tugon. Tumigil siya sa pagtatanong at agad na nilagok ang tableta. Pagkatapos noon, pinahiran ni Olive ang ointment sa kanyang mukha sa tulong ni Daryl. Naramdaman ni Olive ang instant cooling sensation sa kanyang mukha. Hinugasan niya ang ointment pagkaraan ng ilang sandali, gaya ng bilin ni Daryl. Anong susunod? Tanong ni Olive pagkatapos niyang hugasan ang ointment. Pagkatapos, ngumiti ng kasiya siyang si Daryl at pinasa kay Olive ang isang salamin. Hingal, nanginginig at napabuntong hininga si Olive nang makita ang refleksyon niya sa salamin. Nabigla siya. 2. B. Continued.